Bawat barangay makikinabang program ng gobyerno. Marami po ang nagpahayag ng pagkadismaya dahil hindi po patas ang pamamahagi, lalo na itong 100,000 para sa 5 deserving na mag-aaral. Hello, isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kapobre. Welcome back sa ating munting channel, Kap John Official. Araw ng Huwebes at Pitsa 9 na sa buwan ng Hulyo mga kapobre. Panibagong araw, panibagong biyaya, panibagong pag-asa, panibagong lakas, of course, panibagong vlog mga kapobre. Update sa barangay at SK eleksyon. Pero ang pag-uusapan natin ngayon mga kapobre ay ito pong bawat barangay makikinabang program. Kung matatandaan natin mga kapobre, ang gobyerno po ay nagbigay ng 200,000 pesos each barangay, bawat barangay po. At yun pong 100,000 pesos ay para sa proyekto ng barangay. At yun namang 100,000 pesos ay nakalaan para sa scholarship or para sa ayuda ng mga mag-aaral na deserving. At 5 po ang mga estudyante ang mabibigyan ng tig 20,000 pesos mga kapobre. At yan po ay ang barangay ang pipili ng mga beneficiary. Si kapitan at ang mga kagawad ang magdetermine kung sino ang kanilang bibigyan. At dapat po ay deserving, yung talagang kapos sa pinansyal at nangangailangan ng tulong. Kaya ito po ngayon ang problema mga kapobre. Kasi lumilitaw po na marami pong nagrereklamo at nagpahayag ng kanilang pagkadismaya dahil hindi daw patas ang pamamahagi ng ayuda. Dahil ang nangyayari mga kapobre, gaya ng sabi ko nung nakaraan nating mga video patungkol dito sa bawat barangay makikinabang program, ay maganda po itong programa. Kaso lang ang problema dito pag ito ay napolitika. So ito na nga, nangyayari na po ang ating sinasabi dahil ang reklamo ng ating ibang mga kababayan ay hindi daw patas ang pamimigay, ay hindi daw patas ang pagpili ng mga benepisyaryo para sa mga deserving na student. Dahil ang nangyayari mga kapobre ay mga kamag-anak ni kapitan ang pinili or kamag-anak ni barangay kagawad. So okay naman po yun kung talagang nangangailangan, pero napaka-bias po naman pag ganun ang nangyayari. So para susugan ang ating mga sinasabi mga kapobre, panoorin natin tong report ng isang media outlet. Here we go. Umani po ng reklamo mula sa ilang residente ang umano'y hindi patas na pagpili ng mga benepisyaryo ng 20,000 pesos na bagong Pilipinas educational assistance sa iba't ibang lugar sa ating pong bansa. Ayon sa mga sumbong na natatanggap ng ilang media outlet at maging sa social media, may mga barangay umano sa ating pong bansa na ang napili at naisama sa mga listahan na mga tatanggap at tumanggap na nga ay mga kamag-anak ng barangay kapitan. Anak, pamangkin, ay, pati kapitid, walang patawad si Kapa, at maging mga kamag-anak ng ilang barangay kagawad. Dahil po dito, maraming magulang at estudyanteng tunay daw na nangangailangan ang nagpahayag ng pagkadismaya matapos hindi mapasama sa listahan sa kabila ng kanilang kahirapan at kakulangan sa kakayahang tustusan ang pag-aaral ng kanilang mga anak. Malinaw anila na paglabag ito sa prinsipyo ng patas at makatarungang pamahagi ng educational assistance. 20,000 pesos din yun
na bawat isa. Hit po nila ang layunin ng educational assistance ay tulungan ang mga mahirap at karapat-dapat na estudyante, hindi ang mga may koneksyon o malalapit sa mga opisyal ng barangay o mga kamag-anak ni Kapitan ni Kagawad. Nananawagan naman ang ilang sektor sa mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan na magsagawa ng masusing verifikasyon at investigasyon sa mga reklamo upang matiyak na ang pondo ng bayan ay napupunta sa mga tunay na benepisyaryo. Iginip na mga nagrereklamo na dapat maging transparent ang proseso ng pagpili ng mga tatanggap at ilabas sa publiko ang kompletong lista ng mga benepisyaryo upang maiwasan ang anumang pagdududa at aligasyon ng favoritismo. So yan po, marami daw ang nagreklamo at nagpahayag ng pagkadismaya dahil hindi patas ang pagpili ng mga benepisyaryo para makatanggap ng 20,000 pesos each sa 5 mag-aaral. Yan po ay napapaloob sa bawat pamilya makikinabang program na 100,000 para sa scholarship na programa ng gobyerno. So yan po ang problema. Iyan na po, lumalabas na po ang mga reklamo, mga kapobre. Sana po masolusyonan ito, mga kapobre. Ang tanong ngayon, mga kapobre, sa inyo bang mga barangay ay naibigay na itong 100,000 pesos para sa 5 deserving na mga mag-aaral? Or sa inyong barangay ba, kung naibigay na, ay patas ba ang pamamahagi? Sa inyong barangay ba ay napili yung pinaka-deserving talaga? So yan po ang tanong. So yan po, paki-comment sa baba kung naibahagi na ba ng inyong mga barangay official itong 100,000 pesos para sa mga deserving student. This is your Cap John Official. Bye-bye and God bless us all.